Napakatindi po ng pinapamalas ni Grandmaster Ivan Chuk dito po sa Menorca Open. Ginawa ko po ng video noong nakaraan, di ba? After 8 rounds, siya po ay umiscore ng 7 points. Pinagbubugbog niya po yung top seed, including ni Halsarin. Meron po siyang 2 tabla lang. At eto na nga po, last round niya po, walang iba kundi yung isa na naman pong chess prodigy from India. If I'm not mistaken, teenager lang to eh. Parang 18 or 19 years old, na si Grandmaster Pranesh. Ito pong si Pranesh, kilala po yan na mabilis. Na-meet ko na yan dito sa Bangkok eh. Ang galing, naglaro ng Bangkok Open. At ang rating niya po currently is 2572. Tanong, makalusot kaya siya kay Ivan Chuk? Maganda performance si Pranesh din, walang talo. 3 tabla, tas puro panalo. Kaya ang score niya po 6.5 out of 8. Anong nangyari dito? Tingnan po natin ha. Puti po dito si Pranesh. Ang ginawa niya po ay E4. Na sinagot ni Ivan Chuk ng C5. Sicilian! Nung nakaraan, French ang pinanlaban niya kay Nihal eh. Ngayon, Sicilian ha. Siguro gusto niya talaga manalo. Anyway, Knight C3 ang ginawa. Medyo close po ang pinili na sinagot ng E6. Pagka E6, Knight F3, nag-A6. Aba, Sicilian kan ata ang mangyayari. Tinirahan po ng D4, takes, at pagka Queen C7, ito na po yung tinatawag nilang Sicilian kan, Knight variation. So, kaya ang aga po ng E6 niyan, tapos dito lang oh. Para wala pong talon, Knight B5. Tapos ang mga idea po ng Sicilian kan, yung B5 po, pupunta po bishop dito, tapos Knight yan. Yung ibang hindi pa nagkakasa yung nag-H5 eh. No? Depende po sa gagawing approach. Pero, ito pong si Pranesh, ang sinagot niya is bishop D2, which is the main line. Tapos tinirahan ng bishop C5 lang. Inuna yung bishop C5, no? Pagka bishop C5 hitting the knight, tumakbo, umatras yan sa E7 pabalik. Yung iba po sa E7 umatras eh. May mga na-analyze na akong ganun laro. Pero eto, Bishop E7 lang. No? Bumalik lang sa E7 para siguro pampasolid. Ayaw niyang iwanan yung D6 square kasi mawi-weaken yan eh. Anyway, pagka Bishop E7, nag-win sa may G4 na kung papansin ninyo, mabilis lumira yung dalawa eh. Ang idea po ng Queen G4, pinapressure po yung G7. Kaya ang ginawa, nag-Bishop F6 to depend na sinabihan na mali pa nga daw. Kasi ang tamang tira pala dyan, ibalik natin ha. Ang tamang tira pala dito, G6. Yeah, yan daw ang magandang tira. Kaso Bishop F6 ang ginawa to depend po na sinagot ng Bishop F4. Tapos kinapture lang ni Ivan Chuk yung kabayo. Pinawi. And then the next, kaya magtataka kayo, Coach, ba't ginawa yan? Bakit binigay yung pawn? Yan po pala ay okay lang. At according po sa engine, lamang na nga po ang puti. Yun nga lang, ang ititira dapat para lumamang, ibalik yung bishop sa D2. Kasi depensado naman yung tore, tapos magkasling kasunod. Pero ito pong si Pranesh, King F1 lang ang ginawa eh. Though lamang pa rin ang puti, hindi ganun kalaki. Okay? Pagka King F1, Knight C6, nag-develop lang. Ito pong si Ivan Chuk, nasinagot ng Bishop D6. Ayun, ayaw pa galawin yung hari, no? Yun yung nagiging masamang epekto niyan eh. Pag nawala yung dark square, nawi-weaken to eh. So, grabe magiging control ng itim na bishop ng white side. Anyway, nag-H5 hitting na queen, tumakbo lang sa G5 at ang gusto niyan, kung sakaling mawala itong mga automatica. Anyway, tinirahan lang ng Queen F6 para mapalit. Siyempre, yung puti, ayaw talaga. Tumakbo po ng Queen C5 na mali pa daw. Ang tamang tira daw is H4. I-endgame mo kahit 1 put down ka, pero ipit na ipit po ang itim. Kasi, ibalik ko lang pakita ko lang po ito mabilisan lang. Ayan, pag ganyan po kasi nangyari, eto pong pawn, kontrolado yung importanteng square na tatalunan ng kabayo, ipit talaga. Pag pumunta ka naman kasi dito, ayan, sira ka Knight C5 naman. Talagang naipit po ng gusto. Siguro susunod mga gagano na yan. Hirap po ng posisyon ng black. Anyway, nag-Queen C5 na nga, na sinagot ng E5. Yun ang pang-survive na tira. So, napakaganda ng E5. Bago maunahan sa E5 ng white, inunahan na ng E5 ni
Ivanchuk, no? Maganda yan dahil na-prevent yung E5 eh. Masakit yung E5 pag naitulak. Anyway, nag-knight dito, umikot. I'm not sure kung saan siya. Dito or dito. Pero malamang talaga pupunta sa isang square na yan. Nag-B6 naman, hitting the queen na hindi makapture. Malilibre po yung kanyang bishop. Kaya tumakbo lang po yan. And then rook h6 hitting the bishop na dinipensahan ng knight. Ayun. Pagka depensa sa ng knight, may threat pa dito. Ang tanong, coach, may b5 pa. Di ba dali? Hindi. Kasi knight b6 eh. Hindi makain yung bishop dahil hangin yung tore. Di ba? At medyo parang makukulong pa nga yung tore. Ang pangit ng posisyon ng tore. Pero may plano pala si Ivanchuk dyan. Sabi ni Ivanchuk, it's all part of the plan. Sa'yo na yan. Grabe. Sinacrifice yung tore. Siyempre, capture, takes, and then capture. Pagka takes, nag-knight b4 hitting the bishop na nag-knight c7 at malilo ang knight c7. Bakit? Ibalik natin. Ang tamang tira daw is immediately a4. Para pagka takes, mabubuksan na ganun. Grabe engine, no? Ang binibigay lang tumpon, no? Well, pagkatira po ng knight c7 nga na mali, nagkaroon pala yan ng king d8 and then nag-knight lang sa may d4. So, ang nangyari, hinarangan yung tore, no? Hindi makain basta. Since po siya, quality up siya, kailangan niya lang magpalit-palit ng pyesa dahan-dahan. Anyway, kinapture po ni Ivanchuk yung bishop Binawi po ng pawn and then bishop lang sa may b7 hitting the knight na hindi na pinansin. Nag-A4 na. Kaso, pagka A4, bishop takes D5, kinapture lang, tinulak ni Ivanchuk. So, ang ending, quality up si Pranesh. Ayan, no? Meron po kasi siyang dalawang tore. Ang problema ni Pranesh dito, natutulog pa yung tore. Tapos, ang daming pawn. No? Kasi babagsak ito tapos may pass pawn dito. Yan ang mangyayari dyan. Anyway, pagka B4, nag-D4. Binibigay pero ini-4. Kasi sinisira niya yung pawn structure ni Ivanchuk. Pagka E4, king move, nag-knight develop. Tumira po ng rook C1, kinapture lang. Mali yung rook C1 ibalik natin. Ano ba tamang tira? F3 lang daw. You have to get rid of this pawn as fast as you can, tas lapitan mo. Anyway, nag-slow daw kasi pagkatira niya, knight takes D5, hindi na maitira ito kasi pwede na itulak, depensado na ng kabayo. Anyway, pagka knight takes D5, pumasok yung tore, check. Umangat, hinamon. Ay, grabe, no? Hinamon lang. Binigay lang to, libre to Ano mangyayari pag kinapture? Hindi kinapture B3. Luloy-tuloy pala. Grabe yung pala yun. Anyway, ang ginawa is nag-capture sa tore, binawi, and then lumapit. Bakit po siya lumapit? Para hindi maitulak. Medyo maingay yung anak ko sa labas. Para hindi maitulak. Ang ginawa naman, nag-A5 solid lang. Pagka A5, tumira po ng king C2, nag-king D7 naman po, and then tumira po ng king B3. Ayan. So, ina-activate po yung king, papalapit po yan dito. Ayan, siguro para magamit, no? Of course, endgame na Kaso, king D6 lang si Ivanchuk Pagka king D6, nag-king C4, and then F5. Ang matinding problema dito ni Pranesh, dalawa yung pass pawn, pwede na din dito. And once the pawn, nakapunta po yan sa may E2, mahirapan na siya. Anyway, pagkatira po niyan, nag-GT to prevent yung F4 na tinirahan ng G5 na sinagot ng rook lang sa may E1. Ayaw ipatulak. Ang tanong dyan, ganito Coach, bakit blunder to? Kasi meron daw H4. Pero kahit makapag H4 naman, lamang pa rin nyo kasi kain, takes, tapos tulak. Talaga may tutulak po yung pawn. Anyway, ang ginawa nga, rook E1, and then knight D5 naman. Kasi di ba itulak, umalis yung knight, maaari po siguro, check po siya dito para makalapit yung king, na sinagot ng king B3, knight C3, bumalik, gusto ng tabla. Sa tabla ata, champion na itong si Ivanchuk. Pero si Ivanchuk, of course, ayaw niyang tabla kasi lamang ito, according sa engine, tama daw po yung idea na ganito Pero, wag kang babalik sa C3 later on. Dito ka daw pumunta para maitulak mo na. Or kaya makapunta ka doon. Yun ang engine idea, easy win daw yun pag ganun. Kaso ang ginawa ni Ivanchuk, mali. Nag-G4. Bakit? Tinanggal niya po yung posibilidad na makapag F4 later on.
So, yun ang problema. Ang tanong pala dyan, coach, ba't pwede namang mag-F4 na ba't ayaw pang F4 sa pagkakataong ito? Kasi may H4. Yun ang mangyayari. Tapos pag kinapture mo ito kakainin. Tapos gaganon. Yun ang problema eh. Anyway, nag-G4 kasi nga di makapag-F4. Eh, pagka G4, Rook H1 lang. Medyo equal daw. O, tapos nag-Knight D5, bumalik, H3. Nag-Knight B6 check, tumakbo. Tapos kinapture lang ni Ivanchuk yung pawn. Bakit? Aba, pagka takes kasi, pumasok yung king. Siyempre, kinain ulit yung pawn. Capture yung D4. Kung kanina medyo lamang siya or may pagka-drawish, ngayon bumaligtad na. Alam niyo kung anong problema? Bakit nagkakamali na ganun? Walang oras na si Ivanchuk eh. Si Pranesh, ang bilis, may 26 minutes pa. Less than 2 minutes na lang si Ivanchuk dito. Ngayon, dito, nagtataka ako bakit binibigay. Hindi pwedeng ibigay kasi maitutulak yung pawn. May ganun, dalawang pass pawn. Kaya ang tinira niyan, Rook H6 na excellent move. Ang ganda pala ng Rook H6. Pagka Rook H6, inatake mo na pabalik. At pagkabalik, nag-Rook F6, hitting the pawn na tinalunan ng kabayo. Pagkatalo ng kabayo, kinapture yung F5, Knight E5 naman sa Ivanchuk na losing na daw po ang itim. Losing sa Ivanchuk. Anyway, pagka Knight E5, tumulak ng pawn, tumulak din. Tumulak ng pawn, tumulak din. Nag-king move, yun ang mali. Grabe, no? Bakit mali? Eh, tatlo lang ang pwedeng puntahan. Mali pa ang napuntahan. Ang King A2 daw, sabi ng engine tabla. Ang King B2, panalo. Ang King C2, talo. Yung pa ang napili. Pero hindi ko masisi si Pranesh dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi, talagang pupunta ka sa gitna pag ganyan eh. Pag dito nga, parang nakakatakot pa kasi may king move, tapos may check tempo eh. Pero ano mga pinagkaiba niyan, okay? Bago natin ipakita yung king C2 na natalo, no, ipakita muna natin yung king B2. Oh, bakit po winning yung king B2? Kasi magki-king D4. Pagka king D4, magro-rook F8. Ayan. Oh, ang tanong dyan, coach, di ba may check? Ayan na nga, may check. Oh, saka ka magki-king B1 lang. Ha? Eh, B3, tulak. Rook D8 check. Ayun. Hindi ka makapasok, di mo maitulak eh. Pag dito ka naman tumakbo, Rook C8. Pagkabantay mo na ganyan, G6. Pagkatulak mo, tulak ulit. At pagkatira mo nito, isa-sacrifice lang. Yan ang panalo. Okay? Punta tayo sa nangyari. Kasi ang weird nun eh. Anong diferensya eh. Ang King C2, talo dahil pagka King D4, magro-rook move yan eh. Dito po siya pumunta para madepensahan. Ang problema pala niyan, yung B3, tempo check. Tempo check yung B3. Pagka king move mo, Knight D3, another tempo. Pagka king move mo, King C3, napakaganda ng King C3. Alam nyo kung anong tema, mamatihin niya po. Pwede dito, doon mati. Pwede dito, doon mati. Yun yung plano. Yan ang nangyari sa laro eh. Pagka-rook doon, para dumipensa sana yan, gumanon, tumulak, binantayan. Pagkabantay, Knight C1 lang. At nag-resign na po. Bakit? Magpo-promote eh. Magpo-promote. Grabe yung diferensya, no? Ang diferensya pala ng pagka-B3 tempo yung check. Kamali si Pranesh. Nadali pa siya ni Ivanchuk. Kala niya siguro similar lang. Anyway, dahil po sa panalo ni Ivanchuk na yan, ito po ang standing. Champion si Ivanchuk with 8 points out of 9. Lucian Lei 7.5, si Katekeyan Morali 7.5, si Thomas Sosa at marami pang iba. Ay, si Andy Woodward nandiyan pala, Sam Shakla, Niel Sarin. Ito yung tumalo kay Magnus Dalmayrelo. Yung World Rapid Champion, si Bulidar 6.5 din, andyan. Ayan po ang mga final standing nila. Grabe, no? Tindi yun. Anyway, alam niyo ba dahil sa pagkapanalo ni Ivanchuk, balik na po siya sa top 100 sa buong mundo. Lumagapak siya eh. Kasi ang rating niya po, tingnan niyo po, 2606 na lang. Pero dalawang sunod na tournament, unbeatable po si Ivanchuk. 2640 something.
Anyway, dahil doon, balik na siya sa top 100 sa buong mundo. Kaya congratulations Iman Chuk na pinatunayan. Wala sa edad yan. Muli na po yung Coach P, Master Daniel Causo. Matagal akong hindi nakapag-upload kasi nagkasakit ako. Grabe yung sakit ko. Umuwi pa yung asawa ko. Mag-isa akong nagbantay dito sa 3 bata. Kasi umuwi yung asawa ko sa Pilipinas sa may inasikaso. Anyway, simula ngayon, tuloy-tuloy na po ulit ang ating pag-upload. At kung makapag-live tayo, magla-live tayo. Muli, ito po yung Coach P, Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.